Hindi ko po kayo tinatakot, mga kapatid, mga kababayan ko. Ang tanging layunin ko po ay maligtas ang sangkatauhan sa lawa ng apoy sa impyerno sa sanlibutang ito. Mga kapatid, mga kababayan ko, nais ko pong malaman nyo ang totoong kwento na nangyari sa isa ko pong kamag-anak na nawala ng buhay dahil hindi po naniwala sa aking mga paalala. Ngayong taong 2026 January po mga kapatid, mga kababayan ko, nangyari ang isang kagimbal-gimbal, nakakakilabot na pangyayari mismo sa asawa ng isa ko pong kamag-anak. Mga kapatid, mga kababayan ko, mayroon po isa sa mga kamag-anak ko ang pinagtawanan po ako sa aking mga paalala at tinuya-tuya. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, nabasa ko po sa isang post na baka raw mayroon na naman mag-comment na magbalik loob sa Diyos. At sumagot nga po ang isa kong kamag-anak at ako po ay pinagtawanan at tinuya. Bakit kami magbabalik loob? Bakit? Umalis ba kami? Sabay tawanan po sila mga kapatid, mga kababayan ko. Alam niyo po, nasaktan po ako doon sapagkat yung paalala ko po ay walang masama. Diba? Lahat po tayong lahat ay makasalanan. At alam niyo po, yung asawa po ng isa ko pong kamag-anak ay nag-comment din po sa isa pong Facebook post ko patungkol sa Mateo 6:33. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Datapwat manguna ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Nag-comment po itong asawa ng isa ko pong kamag-anak. Ang sabi niya po sa akin, mga kapatid, mga kababayan ko, kapatid, saan ba matatagpuan ang kaharian ng Diyos? Sinagot ko po ito, kapatid, ang kaharian ng Diyos, sino man po sa atin ng mga buhay pa, ay hindi pa po ito nakikita at nalalaman. Subalit kung tayo po ay magsisikap na talikdan natin yung dating tayo na makasalanan, tatalikdan natin yung mundong to at sisikapin natin na ipanganak tayong muli sa presensya ng Panginoon at susunod tayo sa kalooban ng Diyos, maaari po natin mapuntahan ang kaharian ng Diyos. At hindi pa rin po nakontento ang asawa ng aking kamag-anak. Nag-comment pa po ito ulit, kapatid, isa na lang. Nasaan ba ang Diyos nung wala pa ang langit at sanlibutan? Mga kapatid, sinagot ko po ulit ito. Kapatid, ang Panginoon ay walang simula at walang wakas. Wala pa ang langit, wala pa ang sanlibutan, nandiyan na ang ating Diyos. Amen. At hindi po ito nakasagot, mga kapatid, mga kababayan ko. At paulit-ulit ko pong reminders noon na 168 hour yung binibigay sa atin ng Panginoon para magtrabaho, mag-work, magnegosyo, magliwaliw. Kaya yung 1 hour, ibigay naman natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa Mateo 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po yung imbis na i-absorb ng asawa ng aking kamag-anak, ito po ay parang hindi ko maintindihan po kung ito po ay piniloso po niya sa mga tanong niya po sa akin. Mahal na mahal ko po yung asawa ng aking kamag-anak sapagkat yun po ay mabait at mabuti. Subalit kaya ko po ito ibinabahagi sa inyo mga kapatid, mga kababayan ko, para hindi po mabaliwala ang pagkamatay ng asawa ng aking kamag-anak. Mga kapatid, mga kababayan ko, sobra pong nakakakilabot ang nangyari, ang balita, 1 linggo po makalipas ang pagkomento nila sa akin, ang pagtawa nila sa akin, at ang pagtuya-tuya. Nabalitaan ko po mga kapatid ko, linggo mismo po yun. Yung asawa po ng aking kamag-anak ay namatay po. Nadaganan po siya mismo ng kanyang mga paninda. Nakakalungkot po mga kapatid, mga kababayan ko, ang balita na yun. Halos ilang linggo po akong balisa noon. Bakit ba yun nangyari? Na mismong mga paninda yung pumatay doon sa asawa ng aking kamag-anak. Mga kapatid, mga kababayan ko, kung hindi nila binaliwala yung paalala ko, yung nakasulat sa Mateo 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, mga kababayan ko, nangyari po ang karumal-dumal, nakakakilabot na aksidente ay linggo. 2:00 pa lang daw po ng madaling araw, ang sabi po ng asawa ng aking kamag-anak, ay mag-alarm na sapagkat marami naman tao sa kanilang tindahan. Amen. Nagdaan na po yung Pasko, yung December, yung bagong taon, marami na pong kinita. Subalit, yun pa rin po yung iniisip, kita pa rin, paldo,
Pera, sabi nga po sa Mateo 16 verse 26, ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, dead on arrival po yung asawa ng aking kamag-anak matapos po siyang madaganan ng kanyang sako-sakong mga paninda. Alam niyo po mga kapatid ko, kung pinakinggan nila yung sinabi ko na seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Linggo po yun. Kung nagsimba na lang po muna sila ng kanilang pamilya, okay na. Kahit mamaya na tayo magtinda, mga pahapon. Amen. Pero mga kapatid ko, sabi nga kapag nasa makamundong bagay ka, palagi mong hinahabol yung kayamanan ng mundo, yung pera ng mundo. Mas maiksi yung oras na nilalaan mo sa Panginoon. Pero sabi nga po mga kapatid, mga kababayan ko, sa Mateo 16 verse 26, walang kwenta lahat ng mayroon tayo. Lahat ng makukuha natin sa sanlibutan ito. Kung sa huli, mapapahamak naman ang ating buhay, ang ating kaluluwa. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, ito kinuwento ko po sa inyo upang magsilbing aral po sa atin lahat, na hindi po mabaliwala ang pagkamatay ng asawa ng aking kamag-anak. Mga kapatid, mga kababayan ko, huwag natin ubusin yung katawang lupa natin sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo. Sapagkat, sabi nga po ng Ama, anong mapapakinabang natin kung magkaroon tayo ng trilyon, ng maraming pera, kung sa huli mapapahamak ang ating buhay? Maaaring mapaganda yung ating huling hantungan, subalit wala po tayong madadala maski piso. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Subalit mga kapatid, mga kababayan ko, kahit dukha lang tayo, kahit mahirap lang tayo, kahit wala tayong kayamanan, kung mayroon tayong magandang relasyon sa Diyos, kung mayroon tayong tapat na ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, mga kababayan ko, maaari po natin yun madala papunta sa kaharian ng Diyos. Maaari po tayong makadaan sa makipot na daan at maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya mga kapatid ko, pakinggan niyo po ang aking sinasabi, yung aking mga paalala, na seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag po tayong mag-alala sa bukas. Sapagkat kung tayo po ay nananampalataya ng buong buo sa ating Ama, sa ating Panginoong Hesukristo, inuuna natin sila sa lahat ng bagay at pagkakataon. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Sabi nga po ng Panginoon, yung ibon, hindi nagtatrabaho, pero hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom. Tayo pa po kayong mga tao, higit pa po tayo sa mga ibon. Mga kapatid, mga kababayan ko, nawa po sumainyo ang kapayapaan at ang Panginoon. God be with us always.